God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag sinabi pong Epiphany, ito po ay galing sa salitang Griego, Epiphanes. Ibig sabihin yan ay intense. Ibig sabihin masidhi. Ito ang ipinagdiriwang natin, di ba? Dakilang kapistahan ng Epipanya. Ibig sabihin, ang kanyang pagpapakita ay nagdudulot ng masidhi na kalooban sa atin. Masidhi, ibig sabihin, apektado ang iyong isipan, apektado ang iyong puso, apektado ang iyong konsensya, naglalagos sa kaibuturan ng iyong pagkatao ang dulot ng pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesukristo. Panya, ibig sabihin ng panya, appearance, ibig sabihin ang pagpapakita. Ang pagpapakita ng Panginoon ay nagdadala ng masidhing damdamin sa atin. Yun po yung pinaka tema ng pagbasa. Kung mapapansin ninyo, ang binasa ko ay mula sa Ebanghelyo na isinulat ni San Mateo. Hindi po ba? Pero nung Kapaskuhan, ang binasa natin ay ang isinulat ni San Lucas. Parang part 2 ito ng Kapaskuhan. Part 1 ng Kapaskuhan ay yung isinulat ni San Lucas. Di ba? So yun ay Epipanya rin. Pag sinabing Epipanya, pagpapahiwatig o pagpapakilala o manifestation ng pagkadiyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay nakita sa sanggol na ito. Ang lumikha ng buong daigdig, ang lumikha sa iyo, ang kumokontrol ng daigdig ay nasa batang ito ngayon. Yun ang gustong sabihin, manifestation. Ibig sabihin nun ay nandito ang Diyos sa sandaigdigan. Kaya mapapansin mo, parang may dalawang Pasko. Okay? So, yung una sa St. Luke, San Lucas, isinulat ni San Lucas, mapapansin ninyo na ang nandoon ay ang mga anghel. Di ba? Nabuksan ang langit at tumambad ang isang babae na kalong-kalong o nasa kolong-kolong ang bata. Hindi po ba? So, at pagkatapos, ang mga pastol ay siyang unang binigyan ng mensahe. Yung mga nangangailangan, yung may mabababang kalooban, yung talagang kailangan sa kanilang pagpapakumbaba ay kanilang tatanggapin ang Diyos sa kanilang buhay. At yun ay matatagpuan sa kalooban ng mga mabababa ang kalooban. Karamihan ay mga dukha, ang mga kumikilala sa Diyos. Di po ba? Yung mga nangangailangan. So gustong sabihin sa atin doon sa kay San Lucas na ang mensahe ay para sa pangangailangan. May pangangailangan ang daigdig. At ang regalo ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, na ang pagka-Diyos ng Ama ay matatagpuan lahat sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung dapat na maintindihan natin, kaya masidhi. Pagkatapos kung titignan natin sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, nabuksan ang langit. Ibig sabihin, ang Diyos na nandoon sa kaitaas-taasan, naroon sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, ay sumama sa miserableng katayuan ng tao. So, yun yung gustong sabihin sa atin. At naaapektuhan ang daigdig
ng Diyos. Yun ang gustong sabihin, no? Naaapektuhan tayo. Mayroon bang effect ang Diyos sa iyo? Meron ba itong tindi sa iyo? Nagbabago ka ba? Nagmamahal ka ba? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang napakaganda kay San Lucas. Pero kung titignan naman natin, itong kay San Mateo, parang pangalawang version, parang may nangyayaring iba. O pagkatapos ba ng nangyaring iyon, meron pa uling ganitong nangyari. Sabing ganon, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Tignan ninyo, parang pangalawang version, iba yung layunin. So kung doon sinasabi sa unang version kay San Lucas na sinasabing tahimik ang daigdig, walang nakakaalam kundi ang mga pastol, ang mga anghel, ang Diyos, si Maria at si Jose, at ang mga hayop sa sabsaban. Dito, mapapansin ninyo, merong mga tao na mga nag-aabang ng pagsilang ng Panginoon. Sino ito? Yung mga pantas. So, noon pa man, ligalig na sila. Kasi itong mga pantas, ito yung mga dalubhasa. Ibig sabihin nito, ito yung mga may doctorate, ito yung mga professor, ito yung mga philosophers, ito yung mga matatalino, okay? Mga nagtuturo, mga scientifico, na tumitingin sila sa langit bilang basihan ng kanilang hinihintay, basihan ng kanilang agitation, basihan ng kanilang matinding paghihintay, yung pagtingin nila sa langit. Kasi sila'y mga scientifico, ang binabasihan nila ay ang mga stars. Kaya nga tinawag silang astrologers. Okay? Matindi ang kanilang paghihintay. Kasi may hula na may darating na isang Mesiyas. Natataranta sila. Siguro, hindi lang sila tatlo. Kaya lang sinabi nating tatlo kasi tatlo yung regalo. Diba? Kamanyan, ginto, at mira. Pero sabi daw ito sa bawat barangay, sa bawat komunidad, may mga pantas, may nakakaalam na darating ang Panginoon. Pupunta sa daigdig na ito. Ngayon, sino ito? Ayan, kaya nataranta yung mga hentil, itong mga taga-Africa at saka iba pang parte ng bansa. Kaya nga, ang ating second collection ay para sa mga taga-Africa kasi mayayaman niya dati noon. Naghihirap lang sila. Kung mapapansin niyo yung kanilang mga bansa ay may mga remains, no, na malalaking building, okay? So ito yung mga taong ito na naligalig sila. Pero kahit na sila ay matalino, mayaman, marami siguro sila, sinuong nila ang kadelikaduhan ng paglalakbay. Meron doon mga tulisan na pwede silang patayin o kaya yung tindi ng panahon, tagyelo, ng panahon na yon, di ba? O kaya naman ay may mga hayop sa gubat na nagugutom. So, hindi nila anilantana iyon. Ang gusto nilang maabot, marating yung kanilang impossible dream. Di ba? Yung gusto nilang makita ang kanilang pangarap. Di ba? Gusto nilang makita yung pangarap na yon. Kaya nagtanong sila sa Jerusalem at napagtanungan nga nila si Herodes, pati ang mga eskriba,
Anong sabi sa kanila ni Herodes? Hanapin ninyo at sasamba din ako. Sasamba din ako. Sinungaling si Herodes. Hindi niya sasambahin ang ating Panginoon, kundi papatayin niya because he was so insecure. Baka nakawin ang kanyang pagkahari. Yun ang iniisip nitong si Herodes. Kaya kung mapapansin natin sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, itong mga pantas na ito, ay sinundan nila ang tala. At ang tala ang siyang nanguna sa kanila at itinuro sila ng tala doon sa sabsaban. Hindi sila makapaniwala sapagkat yung kanilang nasa isip, nasa puso, yung kanilang hinihintay, yung kanilang pinapangarap ay matatagpuan nila sa isang maruming lugar, kainan ng hayop, dumihan ng hayop. Diba? So, doon nila natagpuan ang napakahambol na kalagayan ng sanggol na si Jesus. At doon sa nakita nilang sanggol na napaka-humble, napaka-payak, ibig sabihin ay napaka-simple, ay nagkaroon ng intense appearance. Ano yung intense appearance? Masidhing pagpapakita ng Diyos sa kanilang kalooban. Pinahiwatig sa kanilang kalooban, ako ito ang lumikha ng daigdig. Ako ito ang kumokontrol sa daigdig. Ako ito, nandito ako ngayon. Kaya ganun na lamang ang pagsamba ng mga mago, pagsamba ng mga pantas. Yun yung gustong sabihin sa atin, ano? Sila ay sumamba. Bakit yung ibang reliyon na hindi sumasamba kay Jesus? Katulad ng Iglesia ni Cristo, ng mga Muslim, sila ay sumamba. Sila ang unang nakakita ng liwanag. Sila ang unang nakakita ng pagka-Diyos ni Jesus. Yun yung gustong sabihin sa atin, mga minamahal na kapatid. Ngayon, ano pa yung mensahe nito sa atin ngayon? Meron ka bang matinding pagmamahal kay Jesus? Nakita mo ba talaga ang kanyang pagka-Diyos kung bakit ka naririto? Linggo-linggo, nandito tayo, ang sarap. O lalo na yung Kapaskuhan, bagong taon, ang ganda-ganda yan, no? Ang daming mga tao nagsisiksikan. Yung iba nga hindi na nakikinig sapagkat nandoon sila sa kalsada. Punong-puno, pulpak ang mga simbahan sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Ngayon ang tanong masidhi ba ang iyong pagmamahal kay Jesus? Masidhi ba? Kung mapapansin natin, doon kay San Lucas, yung mga may mababang kalooban, ang mga pastol, at ang mga anghel, ang siyang sumamba kay Jesus, at si Maria at si Jose. Lahat na mapagpakumbaba, lahat ng mabababa ang kalooban. Kung mapapansin mo rito naman kay San Mateo, ang mga mayayaman, ang mga matatalino, itong mga pantas, ang inimbitahan. Di ba? Pero isa lamang ang pinagbasihan dito, mayaman ka man, mahirap ka man, o tao ka man na magaling, may profession ka man, sana ang iyong karunungan ay dadaling ka sa pagsamba, dadaling ka sa pagluhod, dadaling ka
sa iyong tuhod na sumamba sa Diyos. Ang daming mga tao ngayon, pagkatapos nilang maging doktor, pagkatapos maging lawyer, pagkatapos maging teacher, pagkatapos maging professional, nung una pa man pumupunta na sila rito, Father, blessan mo yung lapis ko para makaano ako sa board. Father, pagdasal ninyo para naman makatapos ng pag-aaral ang aking anak. Father, dadasal-dasal yung mga tao, humingi ng blessing. Pagkatapos nun, nakarating ba ang tuhod nila kay Jesus? Ang sinabi, lahat ng tuhod ay luluhod kay Jesus. Lahat ng ulo ay yuyuko kay Jesus. Nangyayari ba yan sa atin? Meron ka bang malalim na pagsamba na nangyayari sa iyong buhay? Yun lang isang katanungan. Punta tayo sa merong isang kantang Impossible Dream. Favorite ko yan. Ayoko lang kantahin, hindi maganda yung boses ko. Di ba, yung merong part doon, to reach the unreachable star. Di ba? Yung aking marating, ang aking pangarap, yung imposible. Tingnan mo yung mga pantas, imposible talagang marating nila yung star, yung kometa. Ang layo eh. Habang silang naglalakbay, akala mo palapit ng palapit yung kometa. Pero nung dumating sila sa kometa, nung dumating sila doon sa malapit ng kometa, ang layo pa rin pala ng kometa. Sino ang tinuturo ng kometa? Si Jesus. Ang ganda nung pagnilayan. Itong mga ginagawa natin ay mga dreams natin. Mga pangarap natin. Yung pagsisimba mo, pangarap mo yan eh. Bakit? Kasi nangangarap ka isang araw, pupunta ka sa langit, sa sambayanan ng Diyos. Yung pagsisimba mong yan. Pangarap mo yan. Ngayon, hindi mo marating-rating, itong pangarap mo, itinuturo ka sa simbahan. Bakit? Kasi yung mga stars na yan, yung mga kometang iyan, katulad ng simbahan, yung kometang iyan ay itinuturo ka kay Jesus. Kaya sapat na muna sa atin ang magsimba. Kasi sa kaduluduluhan ng ating buhay, pagkatapos ng ating buhay, doon tayo mapapasama sa malaking pamilya ng Diyos. Ngayon nagsasama-sama tayo. Di ba? Nagsasama-sama tayo at ang daming pwedeng maging hadlang. Bakit hindi mo marating ang matinding pagdarasal? Hindi mo mahawakan ang mukha ng Diyos, di ba? Nagdarasal ka na, pagkatapos, nandiyan na, pagkatapos, merong hadlang. Itong katabi ko, magulo, nagse-cellphone, o si Father naligaw sa homily. Ang dami nang iniisip. Di ba? May mga hadlang. Kasi nandito pa tayo sa ating pagkatao. Kaya ang dami pang hadlang. Pero sapat na yang ginagawa mong yang kometa ng pagsisimba, ng bituin ng pagsisimba, kasi itinuturo ka niyan kay Jesus. Katulad ng mga pantas. Di ba? Kaya ang simbahan, ang siyang kometa. Ang simbahan, ang siyang nagtuturo sa Diyos. Kung wala ka dito, kung wala yung mga anak mo dito, paano mong mararating ng tuhod mo ang Diyos? Di ba? O kapag kayo pinagkukumpisal ng pare, pinatatawad ka ng Diyos
Pero talagang tatanungin mo, pinatawad ba ako talaga ng Diyos? Sinabi naman niya, ang patawarin niyo sa lupa, pinatawad ko sa langit. Paano hindi ko maramdaman na ako'y pinatawad? Pero sinabi ng Diyos, patawarin niyo sa lupa, patatawarin ko sa langit. Pero parang hindi mo naramdaman. Kaya minsan, yung mga nagkukumpisal sa akin, yung mga nag-abort, yung mga kung ano-ano, paulit-ulit pa rin nilang ikinukumpisal yung kanilang mga kasalanan. Kasi parang hindi sila pinatawad ng Diyos, parang hindi sila kontento sa ginawa ng pare. Pero ang sinabi na nga ng pare, sinabi na nga ng Diyos, ang patawarin niyo sa lupa, pinatatawad ko sa langit. So, napaka-importante nun. Hindi mo man maramdaman ngayon, itinuturo ka ng kometa ng simbahan kay Jesus. Sapat na yon. Katulad yung pangungumunyo natin. Ito ba talagang tinatanggap ko ay si Jesus? Minsan nagdududa ka pa, katulad ng ibang religion. Ang sinabi naman ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ang sino mang kumain nito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay paano ito? Hindi ko malasahan, lasang harina, lasang tinapay. Pero itinuro ka ng simbahan, ginabayan ka ng simbahan. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nung ikaw ay bininyagan, sabing gano'n ay tatanggapin mo ang kaligtasan, walang hanggang buhay. Magtatanong ka pa, ligtas ba ako? Nagtatanong ka pa sa born again. Nagtatanong ka pa sa ibang relihiyon. Samantalang ang liwaliwanag, para marating ang kaligtasan, ikaw ay magpabinyag. Hindi sa born again, hindi sa Iglesia ni Cristo, sa star, sa kometa, ang simbahan niya. Naintindihan niyo po ba? Siguro maraming star doon sa langit, nakakalito. Pero isang simbahan lang, tayo nakakasigurado. Kasi ito ang ginawa ng Diyos. Hindi ang Biblia ang ginawa ng Diyos. Hindi siya naggawa ng Biblia. Hindi siya nagpagawa niyan. Okay? Hindi siya nag-iwan ng Biblia sa atin, si Jesus. Ang iniwan niya ay simbahan upang ikaw ay magabayan. Kaya kung wala ka dito sa simbahan, walang iyong mga anak, paano kang madadala ng iyong mga ginagawa sa pagluhod at sa pagsamba? Yun lang ang tanong sa atin. Kaya ngayong taon na ito, sana ibahin na natin yung ating pag-ugali sa reliyon, sa pananampalataya. Kahit tinatamad ka, kahit maraming hadlang, pupunta ako sa simbahan. Paluluhurin ako ng kometa sa harapan ni Kristo. Tuturuan ako ng kometang ito. Magtiwala tayo sa kometa na binigay ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid kung paano tayong nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo sa awa ng Diyos. Amin ding ipinahayag ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas. Sa 5 ng Marso, ang Miyerkules ng Abo, at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 20 ng Abril, ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay, ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 ng Hunyo, ang kanyang pag-akyat sa langit, at sa 8 naman ng buwan ding ito, ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 22 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo
ng ating Panginoong Jesucristo at sa 30 ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Jesucristo, nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.